Nauna na po yung pinakalat na itong mga DDS, mga vloggers ni Digong na kuno ay humingi na ng sorry, nag-apologize na si Senator Trillanes sa mga Duterte dahil sa kanyang paratang. Meron kasing panakot itong grupo ni Digong na kuno ay nakakasuhan si Senator Trillanes ng libel. Diyan pa matatakot si Senator Trillanes. Ang bibigat po nung inihain, i-final na kaso ni former Senator sa mga Duterte, naku hindi yan aatras. Ngayon pa, nawala naman sa pwesto itong si Digong. Ngayon pa na nakikita ni former Senator Trillanes na suportado ng administrasyon yung paglaban sa katiwalian at mga korupsyon, kung ano-ano pa. Ngayon pa aatras, so yun pong pinapakalat na yun ng mga diehard ng mga DDS vloggers, yun po ay pawang kasinungalingan. Ito po ang pinaka-latest or isa sa pinaka-latest na statement nga ni former Senator Trillanes, budolero ng taon. Talagang consistent si Senator Trillanes na tayong lahat ay ginago, winalang hiya at binudol na itong mga Duterte. Ang sabi niya, isa yun, isa to sa mga rason kung bakit mariin or matapang etong si former Senator Trillanes para ipaglaban ang katotohanan. Sabi niya, si Duterte pala ang may secret deal with China. Sa WPS, inamin yan mismo ng China. Tapos kami raw ni Pinoy, yan ang pinakalat ng mga diehard, na si Pinoy at si former Senator Trillanes ang nagbenta ng Scarborough kahit si Pinoy nga daw ang nagpabasura ng 9-dash line sa arbitral tribunal. Mambubudol talaga itong mga taong ito sa pamumuno siyempre ni Digong. Sana maging bukas na ang isipan natin. Sana maging mapanuri rin tayo kung paano tayo niloloko at ginagago ni Digong. Napakaraming statement na hindi consistent. Talaga lang, hindi niyo po yan nakikita sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa mga katulad ni Rodrigo Duterte at ngayon nga ay kay Sara Duterte. Sana po magising kayo. Yung huling statement ni Sara Duterte na wala daw siyang nilabag na batas. Talaga ba? Yung mga naglalabasang investigasyon? Ano yun? Gawa-gawa? Paninira yon? Political harassment lahat yon? Pamumulitika lahat yon? Kakaiba naman. Huwag niyo pong gawing normal na pag mayroong katiwalian ang isang nasa gobyerno, ang posibleng rason or ang pinaka-valid na rason ay yung pamumulitika ko, no. Hindi tama.